Tanong lang po, dapat bang maging risk averse pa rin tayo sa investments? Maganda ba ang 80 conservative tapos 20 aggressive strategy sa investment? Nako, depende sa laki nung ini-invest mo at saka ano yung financial goals mo. Para sa akin, normal na maging risk averse or normal na matakot sa risk sa pag-i-invest. Ngayon, you have to be objective na meron bang tama ba yung reason mo kung bakit ka natatakot mag-invest. For example, kung mababa lang naman yung cash flow mo, maliit lang yung pera na pang-invest mo, I think tama lang na medyo matakot ka sa risk. Kasi konti na nga lang yung pang-invest mo, ilalagay mo pa sa high risk. So, probably it's better to put it in a conservative investment muna. As far as 100% conservative investment muna. Palakin mo muna yung mga conservative investment mo. Ngayon, pag malaki-laki na yung conservative investment mo, mararamdaman mo yan na mas nagiging confident ka maglagay sa mga moderate risk and high risk investment. So, yung 80-20, I would say, pwede yan sa mga beginners pero hindi first-timers. Ayan. Sa mga first-timers, sa mga first-time na mag-i-invest, ilagay nyo muna siya sa mga conservative investment. Ngayon, pag medyo nakakaipon na kayo, you can be a conservative investor. You can do the 80-20. But if you have a high investable fund, malaki yung kaya mong i-invest regularly, then you can go for moderate risk type of investments and more high risk type of investment. So depende talaga sa tao yan. Normal na matakot or mag-worry sa risk ng pag-i-invest, but you have to be rational about it. Diyan tayo nakakatulong as registered financial planner. Pwede natin bigyan ng objective perspective, outside opinion na actually kayang-kaya mo mag-invest dito sa high risk na to kasi ang laki ng pera mo eh. Alam mo, may mga ganyan ako. May mga kilala ko. Nasa time deposit 15 million pesos naka-time deposit. Tapos, yung monthly salary niya, 100,000 pesos a month. So sabi ko, as hindi siya magastos as a person, no? A double income family, yung asawa niya may trabaho din. Sabi ko, ang dami mong cash flow, pero lahat nilalagay mo lang sa time deposit. So, kasi natatakot siya. Yun yung personality niya. So, I had to explain na you can actually afford to invest in a higher risk type of investment. Pwede kang mag-stock market or mag-equity fund, etc. So, kailangan may makausap ka rin talagang professional or an expert para mabigyan ka ng objective opinion on how to construct your investment portfolio. Okay? So, yung 80-20, it's good for beginners but not for first-timers. For first-timers, ilagay nyo muna sa conservative investments. Okay? So